Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat at ito po ang inyong kaprayer partner si Brother Jun po na siyang magbabahagi po sa inyo ng gospel o yung pinaka-team po natin dito sa Central North Neighborhood Prayer Group, no? O yung tinatawag po nating NPG. Nasa work po ako ngayon. Tumawag ako kay Sister Malu kanina, sabi ko nasa work ako kaya magpapadala ako yung message ko, ipapadala ko na lang po nitong video, no? Ito, ililink din po natin ito sa YouTube, no? So, pinasasalamatan din natin ang ginamit na family na siyang tumanggap sa mahal na ina, no? Sina Brother Martin and Sister Syra, kamusta po kayo dyan? Ayan, Syra Kapansana, family. And of course, sa ating kapatid na pinanggalingan ng mahal na ina, Brother John and Sister Baby Canlas family. So, welcome po dito po sa ating NPG Central, no? So, tuloy-tuloy na po ako, tuloy-tuloy na po ko yung pinaka-team natin, no? Dito sa John chapter 15 verse 18-21, Jesus warns, winarningan niya yung kanyang mga disciples that the world will hate them just as it hated him first, because he chose them out of the world and they no longer belong to it. Ayan, no? It reminds them that the servants are not greater than their master. Kaya nangyari po, maging ating Panginoon, is being persecuted, no? At sabi nga dito sa John 15 verse 18-21, yung pinaka-key verse niya po, sabi dito, the word defined as the system opposing God and hates believer because they do not share its values. No? Remember po yung mga nakaraan po natin na gospel, na ito mga nakaraan nating gospel, no? Na tungkol sa the Good Shepherd. Remember na yung tupa o yung mga tupa ng Panginoon ay napapakinggan niya yung kanyang shepherd. At yung shepherd naman ay kilala niya yung kanyang mga tupa, di po ba? So, the hatred directed at followers is actually directed at Jesus as they represent Him on earth. Kaya yun nga expected po natin talaga yung persecution, no? And Jesus warns that the persecution is inevitable, hindi daw maiiwasan for His followers, just as He was also persecuted. Amen po? At ito pong persecution na ito, define po ito as an hostility, no? Discrimination or violence due to faith in Jesus Christ. And this is viewed in the Bible as an expected reality for believers. Ito yung realidad, no? Reality, no? Which is expected and experienced by those believers. Today, the range from social violence, extreme, with over, sabi nga dito sa statistic, there are 360 million Christians facing high level of persecution. Yan, And Jesus warned that the followers would be persecuted because of the word hated Him. No? Pero ganun pa man, kahit ganun po yung nangyayari, no? Kung titingnan po natin yung persecution mula noon hanggang sa ating kapanahunan ngayon, no? Yung instead na ma-destroy po yung faith ng mga tao, no? Lalong, kumbaga, yung persecution is often seen as a tool for purifying the church. Nakikita natin na may mga churches at may mga believers o mga mananampalataya na lumalago dahil doon sa mga persecution na nangyari sa kanila. Nagkakaroon po ng tinatawag na endurance o fostering endurance and purifying the church and spreading the gospel, no? At yung pinaka-response nga po nito, ang ating mga believers, no, sa ating buhay pananampalataya, Scripture encourage believers to rejoice. Yun ang sabi doon sa sa Matthew chapter 5 verse 10-12, pray for persecutors
and remain faithful as they are deemed blessed. Ayan po, no? At alam nyo, doon po yung pinaka hot spot na tinatawag na according daw doon sa open door ng 2026 World Watch List, the most severe persecution occurs. Saan? Sa North Korea, Somalia, Yemen, Sudan, and Eritrea, no? Eritrea, no? Mga lugar po ito no? Ano itong mga persecution na ito katulad ng Somalia, Christian face detention. Hindi lang detention, tinutorture sila at pinapatay. In a places like India, persecution often comes from extremist groups through vandalism and yung nga pong human right attack, no? Saan yun? Sa Pakistan, no? The Christian women are frequently targeted for forced conversion. Ayan po. So, sabi nga doon, 10% of the world Christian live in a countries where they are minority facing potential persecution. No? Kaya doon pa talaga ganun po yung At sa ating buhay pananampalataya, magpasalamat po tayo sapagkat katulad nito pong fellowship natin na meron tayo. Patuloy po na tayo po ginugroom ng ating Panginoon sa ating buhay pananampalataya. Especially po sa patuloy na pag-i-intercede sa atin ng mahal na ina, no? Ayan. So, sabi ko nga nung dinidiscuss ko ito, sabi ko doon sa sister wife ko alam mo, ang matindi ng persecution, persecute ka ng wife mo di ba? Yun ang matinding persecution, no? Joke lang, binibiro ko lang, no? So, iba't iba po yung phases ng persecution sa ating buhay. Maaring yun sa trabaho, no? Maaring yun sa group ng ating ginagalawang community. But remember, brothers in Christ, no? Patuloy ang Diyos na tumatawag sa kanyang kawan. Amen? Patuloy. Bakit? Sapagkat ito yung prayer ni Jesus nung bago siya umakyat sa langit Ano yung sinasabi niya? No, Father, I gather those souls, yung mga kaluluwang ibinigay mo sa akin. Meaning to say, na kaya po tayo nakakasunod kay Kristo, of course, sa pag-i-intercede po ng ating mahal na ina, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, walang ibang nag-inject po nito sa ating puso, kundi yung mahal na ating Panginoong dakilang Yahweh El Shaddai. Amen po. So, ayan. So, yan po yung may share ko lang po sa inyo. Magpatuloy po tayo sa ating buhay pananampalataya sapagkat lagi ko nga sinasabi, this is not our final destination. We are just only passing by in this world. Amen? So tayo po ay magpatuloy sa ating paggawa ng mabuti, magpatuloy sa ating buhay pananampalataya, and always remember, ang hindi natin magagawa ay magagawa ng Diyos. Amen po? So ayan po, magandang hapon o gabi na sa inyong lahat. Ito po yung ka-prayer partner, si Brother June Bandagosa. God bless us all po. Amen.